Sa trabaho, si Laika ang boss, lahat ay ilag sa kanya. Walang sino man ang pwedeng humarang sa kanyang daraanan. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pag inutos niya, dapat mong sundin agad at hindi ka pwedeng pumalpak kung ayaw mong mapagbuntulan ng galit niya sa mundo. Kakaupo lang ni Laika sa table niya nang tumunog ang cellphone. Sinabihan niya ang kausap sa kabilang linya na hintayin ang pag-uwi niya at saka sila mag-usap. Pagkababa ng phone ay itinutok na niya ang atensyon sa trabaho. May nagde-deliver ng food niya sa table kaya hindi na niya kailangang pumunta sa kantin. Pero nung araw na yon ay bigla na lang siyang napahinto sa paglalaptop nang maramdaman ang pagkalam ng sikmura. Tumingin siya sa pambisig na orasan. Kaya naman pala, lampas na sa oras ng pagkain niya pero wala pa ring food. Galit na tumayo si Laika. Binuksan ang pinto para tanungin ang sekretary niya kung bakit wala pa siyang lunch. Pagbukas niya ay nagulat ang nasa pinto ang may dala ng lunch niya kaya nagkabanggaan sila at nabitawan nito ang tray. Tumapon sa sahig ang pagkain. Tila huminto ang mundo ng lahat ng tao sa opisina. Lahat ay nag-aabang ng magiging aksyon ng masungit nilang lady boss. Who are you? Nauutal na nagpakilala si Reggie. Siya ang bagong taga-deliver ng food ni Laika dahil umalis na pala sa trabaho nang walang paalam ang dati. Dahil lagi nasisigawan ni Laika. Matapos malaman kung sino ang lalaki ay pabagsak nitong isinara ang pinto. Bagamat ine-expect na nila ay nagulat pa rin ang mga magkakasamahan sa trabaho. Nagkatinginan at napailing na lang sila habang si Reggie ay tahimik na dinadampot ang pagkain sa sahig. Pag-uwi ng bahay ay nadatnan ni Laika ang espiritistang kausap niya sa phone kanina. Masayang ibinalita ng espiritista na tapos na nagawa na niyang ikulong ang kaluluwa ni Jake sa loob ng bahay na yon. Si Jake, ang asawa ni Laika na namatay sa aksidente. Naipakremate na niya ito ngunit hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala. Kaya nagbayad siya sa isang mahusay na espiritista para tawagin ang kaluluwa ng asawa at ikulong sa bahay na yon. Nang sa gayon ay hindi na sila magkahiwalay pa. Naglakad si Laika patungo sa kinalalagyan ng abo ni Jake kung saan nandoon din ang larawan nito. Kinuha niya ang larawan, dinala sa kanyang dibdib at pumikit siya habang inuusal na hindi na sila magkakahiwalay pa. Maya-maya pa ay unti-unting nagkaroon ng malamig na hangin sa saradong bahay. Napalinga si Laika maging ang espiritista. Agad na nanlabo ang paningin ni Laikang nahilam sa luha nang malingunan ang kaluluwa ng asawang si Jake. Nakalutang sa ere, malungkot na nakatingin sa kanya. Marahang ibinalik ni Laika ang larawan sa patungan at saka dahan-dahang humakbang palapit sa asawa. Hindi niya pinahid ang luha, hinayaan lang niya na umago sa pisngi niya. Ang kaluluwa naman ni Jake ay unti-unting bumababa mula sa ere hanggang sa mapunta na sa harapan niya. Nanginginig na iniangat ni Laika ang kamay para haplusin ang pisngi ng asawa. Ngunit sa pagdampi ng kamay niya ay tanging malamig na hangin lang ang naramdaman niya. Lalo siyang naiyak, napapikit na lang siya nang siya naman ang subukang hawakan ni Jake. Subalit naglagos lang din ang kamay nito sa pisngi niya. Samantala, may kausap sa phone si Reggie. Sinabi niyang nakapasok na siya sa opisina ni Miss Laika Buenavilla bilang delivery man ng pagkain nito. Iyon lang daw ang bakante. Nakuha na rin niya ang address nito kaya sooner or later ay pupuntahan na niya para makumpirma kung totoo ngang ito ang bagong client ni Madam Florita, ang espiritistang matagal nang hinahanap ng grupo nila. Nagtaka ang mga empleyado ng kumpanya nang mag-leave si Laika ng isang buwan. Lahat sila ay nagtatanungan kung ano kayang dahilan. Sa kabila nito ay natutuwa sila dahil walang masungit na boss sa paligid. Sinamantala ni Reggie ang pagkakataong yon. Pinuntahan niya ang mismong bahay ni Laika. Nag-doorbell siya. Walang nagbubukas kaya naghanap na lang siya ng madadaanan para makapasok sa loob. Mabuti na lang at may nakita siyang bahagi ng bakod na kaya niyang akyatin. Mula sa bintana ay nasilip niya ang malawak na sala kung saan nakita niya si Miss Laika nakasayaw ang isang multo. Kita niya dahil meron din siyang third eye tulad nito. Isa ay yung kumpirmasyon na si Miss Laika nga ang bagong kliyente ni Madam Florita. Kahit matagal ng ghost hunter si Reggie ay kinikilabutan pa rin siya kapag nakakakita siya ng multo.
Trabaho ng grupo nila na manghunting ng ghost para palayain, habang si Madam Florita ay trabaho naman na magtawag ng mga kaluluwa para panatilihin sa lupa. Matagal na nila itong pinaghahanap para mapigilan ang hindi makatarungang gawain nito. Habang tinitignan ni Reggie si Laika ay nakaramdam siya ng awa rito. Siguro ay mahal na mahal nito ang asawa, kaya't nagbayad ito ng mahal sa espiritista para mapanatili ang kaluluwa ng asawa sa kanyang tabi. Naantig ang puso niya habang nakikita ang dalawa sa madamdamin nilang pagsasayaw at pagtitig sa isa't isa. Nagdesisyon si Reggie na babalik na lang siya sa ibang araw para palayain ang kaluluwa ng asawa ni Laika. Ayaw niyang masira ang gabing iyon para sa dalawa. Ngunit pagtayo niya ay natabig niya ang paso sa bintana, kaya bumagsak ito at lumikha ng ingay. Nakuha ng ingay na iyon ang atensyon ni Laika. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya nang makita si Reggie. Galit niyang tinanong kung anong ginagawa ng delivery man sa bahay niya at paano ito nakapasok. Nagpaliwanag si Reggie pero hindi niya sinabi ang tunay niyang pakay. Sabi niya nandoon siya para pumasok na hardinero kasi kailangan niya ng trabaho. Nag-leave si Laika sa trabaho kaya wala siyang boss na madedeliveran ng pagkain araw-araw. Para magpaawa ay sinabi rin ni Reggie na may sakit ang nanay niya kahit ang totoo ay matagal nang nasa kabilang buhay ang mama niya. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Laika na usisain pa ang lalaki. Naisip niya na nag-alisan na ang mga kasambahay niya dahil sa pagbabago ng ugali niya mula nang mamatay ang asawa. Kailangan din niya ng makakatulong. Kaya naman niyang protektahan ang sarili kung sakaling pagtangkaan siya ni Reggie ng masama. May sarili siyang baril. Natuwa ang binata nang tanggapin siya ni Miss Laika, kaya nangako siyang pagbubutihin ang trabaho niya, hindi lang bilang hardinero, kundi all-around boy. Bawat araw na dumaraan ay unti-unting nahuhulog ang loob ni Reggie kay Laika, kaya hindi niya magawa-gawa ang pakay. Kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito sa tuwing nasa tabi ang multo ng asawa. Hindi maintindihan ni Reggie kung bakit nakakaramdam siya ng selos sa isang multo. Kahit malamig ang pakita sa kanya ni Laika na parang hindi siya nag-iiksi sa bahay, ay mainit pa rin niyang nararamdaman sa puso niya ang estrangherong damdamin iyon na bigla na lang umusbong sa puso niya nang hindi sinasadya. Nalulungkot din siyang makita na ang kanyang lady boss ay patuloy na inaalipin ang pag-ibig nito sa asawang dapat ay nananahimik na sa kabilang buhay. Nasa ganong pag-iisip si Reggie nang makatanggap ng tawag mula sa kasamahan niya sa grupo. Nagtataka ang nasa kabilang linya kung bakit hindi pa ginagawa ng binata ang trabaho niya, kayong nasa kamay na nito ang lahat ng pagkakataon. Nangako naman si Reggie na gagawin na niya ang trabaho niya, pero deep inside ay nagdadalawang isip pa rin siyang gawin dahil alam niya na mawawasak sa muling pagkakataon ang puso ng babaeng iniibig na niya sa loob lang ng maiksing panahon. Lalo pa at unti-unti na itong bumabait sa kanya, nakukuha na niya ang loob at tiwala nito. Sa gitna ng pag-iisip ni Reggie kung paano niya gagawin ang trabaho, ay doon naman dumating si Madam Florita para kumustahin ang multo ni Jake. Naggulat ang espiritista nang makita roon si Reggie. Agad niyang sinabihan si Laika na paalisin ito dahil aalisin ni Reggie si Jake sa bahay na yon. Tumalim ang tingin ni Laika kay Reggie. Lumayo siya rito at lumapit kay Jake. Paliwanag ni Reggie, kailangan magising ni Laika sa katotohanan na si Jake ay hindi na nabibilang sa mundong ito. Kung hindi niya pakakawalan ang kaluluwa ni Jake, hindi ito makakarating sa dapat nitong puntahan. Pareho silang hindi magkakaroon ng katahimikan. Nahihirapan din ang kaluluwang nakakulong sa apat na sulok ng bahay na yun na hindi na niya tahanan magmula nung mamatay siya. Kinumbinsi ng binata ang babae na palayain na ang asawa at hayaan itong makarating sa tunay nitong destinasyon na makapagpapagaan sa kaluluwa nito. Sa halip na pakinggan ang binata ay itinutok ni Laika ang baril niya rito na lagi niyang dala. Ang espiritista naman ay naguudyok na huwag nitong pakikinggan ang binata. Hindi nga raw ba't masaya siya nakapiling ang asawa? Sa isip ni Laika, oo nga masaya siya, pero ni minsan naman ay hindi niya nakitang naging masaya si Jake mula nang maikulong nila ang kaluluwa nito sa bahay. Ni minsan ay hindi niya ito nakitang ngumiti. Oo nga't nakikita niya ito, nakakatabi, nakakasayaw. Ngunit ramdam din niya ang bigat na tila bitbit ng kaluluwa nito. Kita niya sa mga mata nito ang kapanglawan.
Tama si Reggie. Unti-unting ibinaba ni Laika ang hawak na baril. Si Reggie naman ang nagbitaw ng salita kay Madam Florita na itigil na nito ang pagtawag sa mga kaluluwang dapat ay nananahimik na. Ginagambala lang nito ang katahimikan nila at lalo lang nitong pinasasakitan ang damdamin ng mga mahal nila sa buhay alang-alang sa perang ibabayad sa kanya. Kinuha na ni Reggie ang gamit niya at inumpisahan ang dapat niyang gawin para palayain ang kaluluwa ni Jake. Hindi makapayag si Madam Florita kaya inagaw nito ang baril kay Laika at ipuputok sana kay Reggie, ngunit inagaw din iyon sa kanya ni Laika. Nag-agawan sila hanggang sa mapaputok ang baril nang hindi sinasadya. Napasigaw si Reggie nang unti-unting bumagsak si Laika habang si Madam Florita ay tatakas na sana, ngunit nagulat ito nang salubungin siya ng mga kasamahan ni Reggie sa grupo. Binitbit siya ng mga ito sa sasakyan para dalhin sa kampo nila. Sa kandungan ni Reggie ay unti-unting nanlabo ang paningin ni Laika hanggang sa masaksihan ng binata ang paghiwalay ng kaluluwa ng babae sa katawang lupa nito. Kaya ni Reggie na palayain ang kaluluwa ni Jake at kaya rin niyang ikulong sa bahay na yon ang kaluluwa ni Laika para makasama pa niya tulad ng ginawa ng espiritista kay Jake. Pero hindi niya gagawin dahil para sa kanya ang tunay na pagmamahal ay ang pagpaparaya. Kaya naman pareho niyang pinalaya ang kaluluwa ng dalawa sa pamamagitan ng natutuhan niya mula sa kanyang grupo. Nakita na ni Laika ang bumabang liwanag, ngunit bago maglakad patungo ron ay nilapitan niya si Reggie at hinagkan sa noo. Saka siya sumama kay Jake patungo sa naghihintay na liwanag. Si Reggie naman ay gumaan ang loob kahit papaano habang nakatitig siya kina Laika at Jake na magkahawak kamay ng unti-unting nawawala sa paningin niya kasabay ng paglalaho ng liwanag. Hindi niya yun kailanman makakalimutan.